Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon, sa gitna ng umuugong na hangin ng pagbabago, tayo'y magsasama-sama sa isang malalim na talakayan tungkol sa Iglesia ni Cristo, ang tanging religious group na talagang may pakialam sa transparency rally na ito. Mga kaibigan, sa mundo ng politika na puno ng komedya at trahedya, parang sinihan lang, di ba? Pero ngayon, ang spotlight ay nasa INC na lumalaban para sa katotohanan, habang si Bongbong Marcos Jr. ay parang aktor na nahuli sa kanyang script na kasinungalingan. Ito'y hindi basta-basta chismis, ito'y factual, mga kaibigan, in-depth at may konting wit para hindi kayo mapagod. Para sa mga OFWs at kabataan, ito'y para sa inyo ang hinahanap ng bayan. Shoutout muna sa ating global audiences, sa mga nasa Pilipinas, lalo na sa Maynila, nasa gitna ng rally ngayon, sa United States kung saan ang demokrasya ay parang hotdog, puno ng filler, sa Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan sa abroad, kayo ang tunay na bayani. Kung hindi pa kayo subscribe, pa-subscribe naman na. Hit that button, i-like at i-share pa para marami pang ganito. At sumali sa membership para sa exclusive content. #laban para sa katotohanan. Mga kaibigan, simulan natin sa basics. Pero with a twist, mga kaibigan, of satire. Bakit ba nagkakaroon ng 3-day rally ang Iglesia ni Cristo mula November 16 hanggang 18, 2025 sa Quirino Grandstand, Ayon sa opisyal na pahayag ng INC, ito'y rally for transparency, accountability, justice, and peace. Pero sa ilalim nito, it's about the billion-peso flood control projects na allegedly puno ng korupsyon. Over 1 trillion pesos nawala raw sa hangin. Imagine, mga kababayan, trillions na dapat sa baha control, pero sa halip, lumubog ang bayan sa utang ng katiwalian. Si Brother Edwil Sabala, INC spokesperson, sabi, hindi ito pakikialam sa politika, kundi pagpapahayag ng damdamin laban sa malaking kasamaan na kinabibilangan ng maraming opisyal ng gobyerno. Witty, di ba? Parang sinasabi, hindi kami nakikialam, pero kami nagsasabi ng totoo. At bakit pabor sa INC? Dahil sila ang religious group na consistent sa kanilang paninindigan, mula sa pagtutol sa arrest ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa suporta kay Vice President Sara Duterte, habang si BBM parang weather vane, umiikot sa hangin ng politika. Okay, noong January 2025, sumuporta pa ang INC sa National Rally for Peace para sa pahayag ni Marcos. Pero ngayon, shift dahil sa rift nila ni Sara at ang di umano'y korupsyon. Para sa mga kabataan, ito'y lesson. Transparency is key. Para sa OFWs, kayo na nagpapadala ng remittances, bakit kayo magtitiis habang ang pera ng bayan ay nawawala? Shoutout ulit sa Pilipinas at US. Kayo ang core ng laban na ito. Ngayon, pupunta tayo sa meaty part. Mga kaibigan, si Bongbong Marcos Jr., ang Pangulo na parang sequel ng old movie, pero this time, walang happy ending. Ayon sa reports mula sa Rappler at Philippine Star, ang rally ay tumatawag para sa transparent investigation sa flood control projects. Bakit? Dahil allegedly, higit sa 1 trilyon na piso ang nawala sa korupsyon. Imagine niyo sa gitna ng bagyo at baha, ang pera na dapat sa dike at drainage ay napunta sa bulsa ng iilan. Para si BBM ay magician, abracadabra, nawala ang trillions. Pero hindi ito magic, it's mismanagement. Kung pala sabi INC knows who's lying. Ironic, di ba? Sino ba nagsasabi na totoo? Si Marcos na sinasabing nakamonitor lang siya mula sa Malacanang, o ang INC na lumalaban para sa hustisya? Bakit walang aksyon sa rift nila ni Sara Duterte? Ang political survival ng BBM ay nasa panganib. Ayon sa Inquirer, dahil ang rally na ito ay show of force with retired soldiers, students at workers. In-depth tayo, mga kaibigan. Tignan natin ang history. INC has been supportive of the Dutertes
opposing ICC arrest warrant for Rodrigo. Ngayon critical sila kay Marcos dahil sa allegedly corruption sa infrastructure. PNP deployed 16,664 officers. Full alert, 228,000. Parang war zone pero peaceful rally lang Para sa mga kabataan, ito'y call to action. Huwag maging apathetic. Para sa mga OFW sa Canada at Australia, kayo ang nagpapadala ng pera. Demand transparency. Kung agree kayo, subscribe na mga kaibigan, i-share sa friends nyo sa UK at Germany. Sumali sa membership para sa more in-depth discussions na ganito. Okay mga kaibigan, bakit tayo pabor sa INC? Dahil silang may pakialam. Habang ibang religious groups ay tahimik, ang INC ay vocal, welcoming public to join. Sabi ng ABS-CBN, ang rally ay para idagdag ang tinig ng INC sa calls against corruption. No, witty, ba? Pero parang INC ang tanging grupo na hindi natatakot sa flood ng politika. Sila'y lumalangoy laban sa Agos. Okay. Isipin nyo, over 100 days na walang action sa issues. Kaya rally, supportive sila kay Sara, critical kay BBM. Ito'y social commentary on power dynamics. INC's black voting influences elections. Pero ngayon, it's about moral stance. Para sa Japan at Hong Kong audiences, kayo na efficient societies, tignan ninyo ang contrast sa Pilipinas. Shoutout sa UAE at Italy. Salamat sa watching. Para sa mga kabataan, INC teaches unity. Para sa mga OFWs, it's an inspiration to fight from afar. Okay, ngayon anong implications? Ang rally na ito ay hindi lang protest. It's a wake-up call. Kritiko kay BBM Bakit walang accountability? Ang trillion loss ay future ng kabataan. Parang budget ni Marcos ay black hole. Sumisingaw ang pera. From Manila Times, speakers include INC ministers and non-INC United Front. Okay, paano sumali? Peaceful with permits. Para sa Global Pinoys, watch live or support online. Shout out sa Pilipinas ulit. USA, Canada, kayo ang backbone nito. Okay, hit that bell para sa updates on rally. Join membership para sa exclusive Q&A. Mga kababayan, sa huli ang INC ay beacon ng transparency. Critical tayo kay BBM para sa bayan. Salamat sa panonood, Subscribe, i-like, i-share. Shoutout sa lahat. Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates, Italy. Kayo ang dahilan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.